Dahil laging napagbubuntunan ng sisi ang mga bus driver sa mga aksidente sa kalsada, isang training sa pagmamaneho ang isinasagawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. At kapag hindi pumasa sa training na ito, hindi marerenew ang lisensya ng driver at pati ng prangkisa ng bus company. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Matagal nang inirereklamo ang mga kaskaserong bus driver. Gayon din ang madalas na paghambalang nila sa kalsada. Madalas daw itong sanhi ng aberya at aksidente. May mga pag-aaral na 80% ng aksidente sa 80 to 90% na aksidente sa daan ay mula dun sa mga tinatawag na driver's error. And a big chunk of it attributed doon sa mga bus drivers, no? Kaya ang TESDA, katuwang ng DOTC at ng LTFRB, ay nagsasagawa na ng national assessment para sa kakayahan at kaalaman ng mga nagmamaneho ng mga bus. Kapag nakapasa, certified ka ng makapagmaneho ng bus sa bansa. Pwede rin daw itong magamit ng mga gusto magtrabaho sa ibang bansa. Si Conrado Alto, na 9 na taon nang namamasada ng bus, kinakabahan bago sumalang sa assessment. Tulad ng mga kasamahan niya sa kanilang kumpanya, pinagmaneho siya sa isang obstacle course. Bahagi ito ng national assessment na ibinibigay ng TESDA para sa mga nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan. Ang tinetest ngayon ay ang kahandaan o kakayahan ng driver na magmaneho ng paatras. Dapat ni isang bahagi ng obstacle course, hindi niya tatamaan. Meron kaming tinatawag na point system. No? So may grading system yan. No? Pag may tinamaan siya, of course kasama yon sa minus. No? Di lang pagmamaneho ang sinusuri kundi pati na rin ang kaalaman ng driver sa makina ng bus. Pinacheck din ang gulong at baterya na dapat ginagawa bago bumiyahe. Ano rin chinecheck mo, halimbawa? Ito sir, yung polo baka maluwag. Minsan payayaw start baka maluwag yung polo niya. Sir, parang pinagpawisan Oo nga. Ano nangyayari? Minarabis po ng kaunti. Ngayon po, na nakaraos na yung first part, anong nararamdaman niyo? Okay naman ma'am. Nakapasa eh. Susunod naman na, susunod task naman ang paghandaan. Oo nga. Mahirap po ba yung test? Mahirap po pagka kailangan pag-isipan. Kailangan may diskarte pa. May 3 pagkakataon ng bus driver para ipasa ang written at actual driving exam. Pag di siya pumasa, Part po yung dun sa order, yung hindi po pag-renew ng kanilang lisensya o yung kanilang prangkisa doon sa kanilang pagmamaneho at ng mismong bus company. makakatulong kaya ang programang ito para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga kalsada? Partly makakatulong sapagkat yung disiplina at yung tamang paggamit nitong malalaking sasakyan sa kalye, lalo na dito sa EDSA, mas mapapangalagaan. Meron silang peace of mind, meron silang confidence na dahil pinapatupad itong batas na ito, ang mga drivers o yung nasa likod ng manibela na to ay mga certified ng TESDA, mga world-class drivers, mga drivers na nakakaintindi kung gaano ka-importante yung safety. Mula nang ilunsad ang national assessment ng TESDA noong nakaraang taon, halos 4,000 bus driver na ang nasertipikahan ng TESDA. Ang national assessment ay para lang muna sa mga bus drivers sa ngayon. Pero handa raw ang TESDA ang mahipagtulungan sa mga operator ng mga jeep at taxing gustong pasertipikahan ang kanilang mga driver. Tina Panganiban Perez, GMA News.